lagi ko pong dinadalangin, Panginoon. Nawa, Lord, idako po niyo sila dito, Panginoon. Ikuin po ninyo, Panginoon, ang kanilang puso, kanilang isipan, Panginoon. Nawa, Lord, kayo po, Panginoon, ang maging kasama, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa bawat pamilya namin, Lord, na hindi po ninyo kami pinababayaan, Panginoon. Pinalayo po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa sandaling ito, Panginoon, na nandirito kami, Lord. Ang mga kapatid namin nandirito, Panginoon, na i-bless po ninyo sila, Panginoon. At hindi po kami uuwi, Panginoon, na kami po, Lord, ay maraming pagpapala, Panginoon, na ibibigay niyo sa amin, Panginoon. At dalayan ko rin po, Panginoon, na nawa sa sandaling ito, Panginoon, ay manatili kayo sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat, Panginoon. Kung wala po kayo sa buhay namin, Panginoon, hindi po namin mararanasan yung mga ganitong pagkakataon, Lord, na kami po, Lord, ay nandirito na kayo'y purihin, Panginoon, kayo'y sambahin, awitan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God, mga kapatid, no? At patiin natin yung ating mga nanay. Happy Mother's Day po. Ayan, no? Happy Mother's Day. So tayo po ay magbabasa po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Muli po tumayo tayong lahat. Magbasa po ng salita ng Diyos. Okay? Sa aklat po ni Ruth, basahin po sa inyo, no? Okay, Ruth chapter 1. Okay, basahin po natin yung verse 15. Ruth chapter 1 mula verse 15. Sabi rito, at sinabi niya, narito ang iyong hipag ay bumalik na sa bayan o sa kanyang bayan. At sa kanyang Diyos, bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iiwan. At bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka paroroon, paroroon ako. Kung saan ka tumigil, titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ito po ang salita ng Diyos sa atin, no? Sa gabing ito, tayo po'y makakaupo na. Okay po, mga kapatid, no? Purihin ng Diyos. Mahalaga, mga kapatid, no, yung pagmamahal po sa magulang, no? Mahalaga po. Mayroon po bang utos sa Bible na mahalin natin yung mga magulang natin? Mga kapatid, no? Okay, basahin natin yung Exodus chapter 20. Ito yung ating mababasa, no? Tingnan niyo pong sabi ng Bible. Okay, Exodus chapter 20. Okay, ang sabi po rito ng verse 12, ito po yung nakasulat, no? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So may sinasabi rito, mga kapatid, no? Anong sabi po? At sino raw po igagalang natin? Yung ama at ang ating ina. Ano raw po yung mangyayari kung igagalang natin yung ating mga magulang? Ang sabi po, ang iyong mga araw ay tatagal sa ibabaw ng lupa. So kung titingnan nyo po, may kinalaman po ito no, sa buhay. No? Yung pong pagrespeto natin sa magulang ay may kinalaman po sa buhay. No? Sabi yayabong ang iyong buhay sa lupa. No? Alam natin, ang sinabi ng Diyos dito ay hindi lamang yung mahabang buhay. No? Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Kundi, sabi ng Bible sa atin, pag tayo po ay mayroong respeto, no, sa magulang, lalong-lalo na po sa Diyos. Ang sabi, ang nakalagay sa Bible, mamanahin natin ang lupa. Di ho ba? May nakasulat sa Biblia, no? Kaya ano po, no, ang magulang po kasi, sabi nga parang tumatayo sila na representative ng Diyos sa lupa, no? Kumbaga sila yung kinasangkapan ng Diyos para tayo po ay lumitaw, no, sa mundo. Pero ito pong
binasa ko po ay kakaiba kasi sa Bible po may isang babae na ang pangalan po ay Ruth, no? Si Ruth, kung titingnan niyo po sa kwento niya, hindi siya isang Israelita, no? Kasi sa Bible, kadalasan po ang bida tiga Israel, no? Ati Mane, no? Ang Bible kasi galing sa Israel to, no? Kaya kadalasan ang mga bida rito galing sa Israel. Pero yung binasa ko sa inyong babae ay hindi siya tiga Israel, no? So bigyan ko lang kayo ng maiksing kwento no, tungkol kay Ruth. May nangyari po kasi na tinatawag na taghirap noon sa Israel, no? Nagkaroon ng tinatawag na tagutom, no? Kumbaga po, ano ba tita pag sinabing tagutom? Walang walang makain, no? So anong nangyari? May isang pamilya na naghanap tita ng kabuhayan, no? Lumabas sila ng bansa. Kumbaga tita, anong tawag doon pag lumabas ka ng bansa? Pumunta ka sa ibang bansa, no? O bakit ang mga Pilipino, bakit ba tayo lumalabas sa ibang bansa? Tama, no? Para maghanap tita ng kabuhayan. So, may nangyaring ganun sa Israel, no? So, ito tita kakaiba kasi isang pamilya to. Hindi lang to tatay, no? Kundi buong pamilya umalis. So, ang pangalan ng lalaki si Elimelech, ang pangalan ng asawa niya si Noemi, at may dalaw silang anak na lalaki. Eto na, nakarating sila sa isang bansa, ang pangalan ay Moab, no? Well, para alam nyo po, yung Moab, ito yung, nakalimutan ko na kung anong bansa ngayon to, no? Pero, banda dyan dito sa Middle East, no? Maaring, na to, part na to ng Jordan, hindi ko alam kung baka part na rin to ng Lebanon, no? Pero, malapit sa Jordan. ang Moab ay, isang lugar na kung saan ay, ito yung mga lahi na, kamag-anak din nila, pero ibang lahi na to, no? Kumbaga tita, parang Asyano, no? Tayo Pinoy, pag pupunta tayo sa ibang bansa, kanyari sa Malaysia, kamag-anak natin sila, pero kumbaga po, may iba na silang salita, ganon. Nakarating sila sa Moab. So, okay naman sila nung 10 taon sila doon nakatira. Etong nangyari. Ang nangyari, namatay yung tatay. Namatay yung tatay, mga kapatid, no? So, naging byuda na si Noemi. Pagkamatay ng asawa niya, sa ibang bansa sila, ang natitira na lang yung pamilya, yung dalawa niyang anak na lalaki, na nakapag-asawa din ng dalawang babae, no? Ang nangyari, namatay yung kanyang anak na lalaki, parehas, tita. No? So, namatay yung kanyang asawa, namatay din yung dalawang anak niya. Ang natira na lang tuloy, nag-asawa yung dalawa niyang anak, yung dalawa niyang manugang. Eto na, sabi ni Noemi, uuwi na ako sa bayan ko, no? Kasi, wala na akong asawa. Wala na rin akong mga anak, sabi ni Noemi. Wala na akong ibang anak na lalaki, dadalawa lang sila, no? Kaya sabi niya sa mga manugang niya, uwi na kayo. So ang ginawa ng isang babae, umuwi, no? Umuwi na siya, no? Pumunta ka na sa sarili mong lugar. Kung ano yung relihiyon mo, pumunta ka na rin doon. Ngayon, eto na. Yung isa niyang manugang, kakaiba, no? Sabi ng manugang niya, ang pangalan Ruth, no? Umuwi ka na rin, Ruth, no? Kasi wala na akong anak. No, hayaan mo na ako, no? Mapait yung naging karanasan ko sa ibang bansa, sa lugar na to. Sabi ni Ruth, tinuturing ko na kayong magulang para ko na rin kayong mami, no? So, sama na lang po ako sa inyo. Hindi, Ruth, umuwi ka na, no? Hindi po, sabi ni Ruth, no? Kung ano yung lugar na uuwian nyo, doon ako. Kung ano yung relihiyon nyo, doon din ako. Kung ano yung Diyos nyo, Diyos ko na rin. So, syempre, si Noemi, tinanggap niya na rin kasi mapilit yung kanyang manugang, no? So simula nun, si Noemi ay nagkaroon ng parang anak-anakan sa manugang niya, no? Tinuturing niya ng anak. So sabay silang umuwi. Ang problema, hirap sila, no? Kasi noong araw, mga kapatid, pag namatayan ka ng asawa, at imani noong panahon, noong araw, no? Noon kasi ang babae, kumbaga, nagtatrabaho naman. Pero iba pag may asawa, no? Kumbaga, Dependent. Opo, tama, no? Dependent ang babae noon sa asawa, no? Pero pwede maghanap buhay ang babae. Kaya lang noong araw tita, mahirap po lang asawa, no? Kasi noong araw, lalaki lang ang may ginagawa. Sila lang yung, sabi nga po noong araw daw ang mga babae, wala kayong karapatan no? Lalaki lang. Ganun po, no? Kaya mahirap mawala ng asawa. So, sabihin na natin si Noemi ay mahirap na, no? Wala na siyang asawang naghahanap buhay para sa kanya. Iyang sumama lang sa kanya, manugang niya, babae din. So parehas silang babae, no? So anong mangyayari sa kanila? Pero alam niyo po, magandang kwento na to, no? Kasi nang umuwi na si Noemi,
nakita siya ng mga, ano tita, mga tropa pips siya, mga, oy, Noemi, 10 taon tayo. Oh, nagtaka lang sila, sana yung asawa mo, yung 2 anak mo, sabi ni Noemi, mapait yung karanasan ko, no? Mapait, no? Sabi ni Noemi. Tawagin nyo na lang akong mapait, no? Yung, kumbaga, masakit kay Noemi yung nangyari, no? Pero alam nyo po, may blessing sa kanya, yung manugang niya. Kasi alam nyo mga kapatid, si Ruth, nung panahon na walang-wala sila, sabi niya, o paano yan nanay, saan tayo kakain? Eh sabi ni Noemi, mayroon akong kamag-anak na mayaman dyan, eh puntahan mo yung ano, yung mga taniman, yung mga palayan dyan, kumuha ka na lang ng ano, no? Triguhan palayan, mamulot ka doon, no? So ang nangyari, pumunta si Noemi doon sa lugar ng mayaman na kamag-anak ng kanyang biyanan, namumulot siya ron ng mga ano, pwede naman eh kasi pag mahirap, pwede kang mamulot, no? Alam niyo po ang nangyari, no? Sa kwento, tita, kakaiba to. Nagkaroon ng pagtingin yung mayaman doon kay Ruth. Oo. Eh, siyempre, eto na, no? Napansin ni Ruth yun, no? So, kasi nakita ni Boaz, no, yung lalaki na mayaman, no, na kamag-anak ni Noemi na, sino yung babae ngayon ko lang nakita yan, no? Strange, no? Sabi nila, ano po yan? Yan po yung manugang ni Noemi, yung kamag-anak niyo po. Yung namatay ng asawa at mga anak, nandiyan na po, nakabalik na. Sabi ni Boaz, yung mga pinupulot niya, lagyan nyo, no? Kumbaga parang anuhin niya, yung mga pinupulot, lagyan nyo. Ganon. So, ang ginagawa ng mga katiwala, at nilalagyan. So, dumating yung time mga kapatid na may sinabi si Noemi, no? Sabi ni Noemi sa kanyang manugang kay Ruth, Ruth, ganito. Kasi noong araw po, kung gusto mong may pabor ka na hingin, no? Kasi mga kapatid, tawag dito, magkakaroon lang ng pag-aon sa kahirapan ng isang tao kapag mayroong sa'yo, no? Kumbaga po, may kamag-anak na magpipinan sa'yo, no? Ganon. So, sa kwento ni Ruth, kung mapapansin nyo po, mayroong sinabi yung kanyang, may sinabi po yung kanyang biyanan, no? Sabi, pumunta ka doon kay Boaz sa isang sikretong lugar, at ang sabi ay, matulog ka roon sa kanyang paanan, no? Parang ganon. May kahulugan po yon. Ang ibig sabihin, may pabor kang hinihingi, no? Kasi mga kapatid, anong tawag dito? Kapag walang kamag-anak na tutubos, no? Doon sa, halimbawa, may naiwan yung asawa. Kapag walang kamag-anak na tutubos, hindi mo makukuha yung mana mo. Parang ganon, no? Ganon noong araw. So, ang nangyari mga kapatid, kung iisipin nyo po, no? Isang pribilehiyo para magkaroon ng kamag-anak sila Noemi na mayaman para kung ano yung pag-aari ng namatay niyang asawa, pwedeng siya ang magtubos, opo, at ibalik doon sa kanya. Alam niyo, no, maganda yung nangyari kasi pinaburan ni Boaz yung si Ruth, no? Nagkaroon siya ng pagtingin dun sa babaeng yun. Ang nangyari, tita, syempre, kailangan, tita, pag ikaw ay may kukuning babae, no? Kailangan may saksi, no? Kailangan agree yung Opo, may witnesses. Alam niyo, ginawa yun ni Boaz. At ang nangyari mga kapatid ganito, yung kapaitan ni Noemi na palitan, ate, no? Blessing, tita, no? Mula sa pagiging mapait na karanasan, tita, no? Ang nangyari po, ang Diyos kumilos, no? Kumbaga, yung kanyang manugang, napangasawa ng kanyang kamag-anak na mayaman. Mga kapatid, no? Pero alam niyo po ang blessing doon, hindi lang yung material eh. Alam niyo kasi si Ruth, siya, tita, ang lolo ng magiging haring kilala sa Israel, si David. No? Kasi mga kapatid, si Ruth at si Boaz, ang kanilang naging anak, yon ang lolo ni David. Mga kapatid, hindi pa nagtatapos doon. Si David kasi, galing siya sa lahi ni Judah, no? Kay David manggagaling ang tagapagligtas. Tita, siyempre, sino po ba? Tama, no? Si David ang lolo ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba ron? Ibig sabihin mga kapatid, no? Tinalaga ng Diyos na mangyari po yun, no? Na isang nanay, tita, na dumanas ng kapaitan. Pero dahil po
sa pananampalataya. Amen po ba, no? Isang nanay na nasa kapaitan, actually pareha silang nanay no? Na dumaan sa kapaitan ng buhay. Kayo po ba, mga kapatid, no? Dumadaan ba tayo sa kahirapan, no? Oo, lahat. Dumadaan ba tayo sa mabibigat na dagok sa buhay, no? Tulad ni Noemi at ni Ruth. Pero dahil ang Diyos, sabihin nyo nga po blessing. Blessing. Sabihin nyo nga po grasya. Gracias. Ang Diyos, pwede kang iahon. Tama ho ba? Mula sa kapaitan ng buhay. Kung ikaw ay tulad ni Ruth, no? Kasi sabi ni Ruth sasama ko sa inyo, no? Di ba sabi niya, kung sino yung Diyos nyo, Diyos ko na rin, no? Ibig sabihin po, pinagkatiwalaan ni Ruth yung Diyos ng kanyang biyanan, no? Kasi siguro, mga kapatid, no, eto, hula-hula na lang to, pero ako, mayroon ako nakikita sa Bible, di ba? Na ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay lalapit sa Diyos, nang may pananampalataya, gagantimpalaan ka, no? Basahin natin yung Hebrews chapter 11. Tingnan yung sabi. Tingnan niyo to mga kapatid, no? Yung ginawa ni Ruth ay tumpak na tumpak sa talatang to, no? Tingnan niyo po, basahin ko po sa inyo yung chapter 11 verse 4. Okay, I mean verse 6. Kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. So, paano tayo lalapit sa Diyos? Pananampalataya. Tama, no? So, sabi rito, kailangan sumampalataya tayo. Sabi rito, sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalatayang may Diyos. Sabi rito, at ang sabi, siya ang tigapagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen po ba? Yan mga kapatid, ganito, ang pagpapala kanino manggagaling? Ang blessing. Tama, no? Kaya mga kapatid, maraming tao, no, na hindi blessed. Tama ho ba, no? Ang totoong blessing kasi, ang Diyos kasama mo. Yun ang totoo, no? Dumaan ka man sa mga dagok, ang mahalaga kasama mo ang Diyos. Kasi mga kapatid, sa buhay natin, dinadaan talaga tayo ng Diyos dyan, no? Para ipakita ng Diyos sa'yo na kahit dumaan ka man sa kapaitan, pwede ka niyang iahon. Amen po ba? Parang ang Panginoon, tama po ba? Di ba ang Panginoon dumaan sa hirap? Tama ho ba, mga kapatid, no? Dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa kahirapan, pagdurusa. Pero, tita, nung ikatlong araw, nang siya'y patay, ano nangyari? Tama, no? Parang pinakikita ng Diyos doon, o kita nyo, di ba? Yung sumusunod sa akin, sabi ng Diyos, ay may biyaya, no? Kaya, yun ang example natin, yung anak ng Diyos, tama ba? Hanggang sa huli ng buhay niya, sumunod po ba siya sa Diyos o hindi? Sumunod, no? Tita, may panahon pa nung nananalangin ng Panginoon natin, di ba? Sa garden ng Gethsemane. May panahon pa sa kanyang isip, sabi niya, Ama, pwede po ba na hindi ko nadaanan yung pagdurusa? No? Pwede ho ba yun? Pero sabi ng Panginoon, pero wag yung kalooban yung masunod ko, wag yung sarili ko, di ba? Kung titingnan nyo, hanggang sa huli dita, sumunod po bang Panginoon natin? Tama, no? Kaya, may gantimpala po ba sa mga sumusunod? Yun. Kaya alam niyo po si Ruth, ganun din yung nangyari sa kanya, no? Sinundan niya ang Diyos, naniwala siyang may Diyos, at may gantimpalang taglay na dumating sa kanya. Kaya mga kapatid, mula kay Ruth, sunod-sunod ang blessing. Tama ho ba? Si David, dumating yung apo niya. Di ba tita, si David? Pastol lang yun Pero, di ba, sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang magiging hari. Kita niyo tita, pastol, tapos anong sabi? Magiging hari. Alam niyo po ba pag pastol, mababang trabaho yun. Tita, di ba? Mababang uri. Pero sabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay hinirang ko magiging hari ka ng Israel. Naging hari ho ba? Tama, no? At yung naging anak ni David, kilala niyo ho ba si Solomon? Ang sabi ng Bible, pinakamayaman at pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, si Solomon. Tama ho ba? At si Solomon, alam natin, syempre, lolo siya ng Panginoong Jesucristo, no? Kaya may tanong ako, ang Panginoong Jesucristo ba ay galing sa maharlikang dugo? Opo, no? At higit, dahil ang dugo niya na taglay ay hindi galing sa tao. Amen po ba? Kundi sabi galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin to, no? Kung gusto natin maging blessing sa maraming tao, connect tayo lagi sa Diyos. Amen po ba, no? Kasi si Ruth, hindi po nabigo ang kanyang buhay, no? Sa huli ng buhay niya, siya'y pinagpala. Kaya mga kapatid, si Ruth, no? Example, no? Galing sa kapaitan, galing sa dagok, pero sa bandang huli, tita, tinubos ng Diyos. Ganon din po ang buhay natin, no? Sa mundong ito. Tito, no? Dumaan man tayo sa pagsubok, sumunod lang tayo sa Diyos. Amen po ba? Obey God. Kasi mga kapatid, may biyaya pag sumusunod sa Diyos. Purihin ang Diyos. Manalangin tayo, no? Sa panahon na ito, Mother's Day,
nagpakita ang mga nanay ng Bible ng magandang example sa atin. Tulad ni Ruth at ni Noemi. Mag-pray tayo. Father, nakita namin ang blessing nyo sa mag-ina na to. Bilang ng mga nanay ay mahirap para sa isang ina na mawala ng asawa, maghirap, pero nakita namin yung faith na ibinigay nyo sa dalawang babaeng ito, kay Noemi at kay Ruth. At ito'y example ng church. Kami po ay binigyan nyo ng magandang example sa pamamagitan ni Ruth, na siya'y sumunod sa Diyos. Nawa, tulad ni Ruth, sumunod din kami sa inyo. Kung ano yung itinuturo nyo sa amin, kung ano yung makalangit na kultura, gawin namin. Sapagkat nakasalalay dito ang ganting pala na kung saan ay masasabi namin we are blessed. I-bless po ninyo ang buhay ng mga kapatid ama. Kung paano nyo bilinest si Noemi at si Ruth, i-bless nyo rin ang mga magulang namin. Ang mga tita namin nandito, ang aming mga mothers, ang mga nanay namin, Father. Gawin nyo silang channels of blessing. Thankful kami sa gabing ito na kami ay nakapag-fellowship. Pagpalain nyo po kami sa gabing ito. Ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. God bless. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin sa Diyos, ay awitin po natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Awitin po natin. Seek ye the kingdom of God and His righteousness, And all these things shall be added unto you. Hallelujah, Tumayo tayo, mga kapatid. Tayo po'y magtalaga ng buhay sa Diyos. Dakilang Ama, nandito muli kami sa tahanan ng Tita Virgie. Itinalaga namin na bahay ng pananambahan at paglilingkod at pagsasama-sama po. Salamat na patuloy niyong binubuksan ang tahanan ito para magsama-sama kami magkakapatid sa lugar na to. Patuloy niyo i-bless Ama ang Tita Virgie, ang kanyang buong family. Gawin niyo silang daluyan ng pagpapala. Kung paano niyong pinagpala sila Noemi at si Ruth, i-bless niyo rin po ang mga mothers namin. Ganon din po si Ate Manilyn po, i-bless niyo rin po siya. At salamat Father, lagi namin siya nakakasama dito. Nawa, patuloy niyong i-bless ang buong buhay niya Father ni Ate Manilyn. I-bless niyo rin po Father God, si Tita nakasama din namin. Thankful kami na nandito po si Tita Sol at ang lahat ng mga kapatid Father. We are continuously asking Father God sa inyong habag kay Tita Loleng na kayo ang magbigay ng tinatawag po na katiyakan sa kanya. Dahil mahalaga po sa buhay na ito na nakatingin kami sa walang hanggan. Nakatingin kami sa buhay na inyong inihanda para sa amin. I-bless niyo pong bawat kapatid na nandito, ang mga kabataang nandito ngayon. Tinatalaga namin muli ang mga kapatid sa lugar na to na nawa sumaamin ang inyong habag at pangunguna ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. 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 Happy Mother's Day.